Bida ang saya. Iyan ang tagline ng isa sa mga pinakasikat na fast food chain dito sa Pilipinas, ang Jollibee. Sa kasalukuyan, meron itong mahigit kumulang na 1,300 na branches dito sa Pilipinas at mahigit kumulang 400 naman sa iba't ibang bahagi ng mundo. Pero ang tanong ng marami, paano nga ba nagsimula ang Jollibee? Nagsimula ang lahat sa mga simpleng katanungan. Meron ba kayong hamburger? Meron ba kayong mainit na pagkain? Taong 1975 ay nag-franchise si Tony Tan Caktiong ng isang Magnolia Ice Cream House. Nilagay niya to sa Cubao at Quiapo gamit ang humigit kumulang 350,000 pesos na ipon ng kanilang pamilya. Mind you guys, buntik pang hindi talaga mabuo yung Jollibee dahil ngayon kahilin nilang business yung ice cream shop. Ice cream, sundaes, milkshakes, yun lang yung mga pangunahing binibenta nila. Dahil na mainit yung klima dito sa bansa natin, naniniwala sila na magsasucceed yung kanilang ice cream business. Pero, dun sila nagkamali. Habang lumilipas kasi yung araw, mas napapadalas yung mga customer na nagtatanong kung meron ba silang hamburger o mga may init na pagkain kaysa sa ice cream. Nagtaka si Tony, bakit burger yung gusto nila napakainit naman yung panahon? Pero sa halip na mainis at baliwalain ang mga komento ng mga customer, nakinig siya. Yun yung pinakamaganda yung ginawa. Nakinig siya. Nag-eksperimento sila. Nagdagdag sila ng menu ng hamburger, fries, at sandwiches. At doon nila natuklasan ang isang malaking oportunidad. Napansin din nila na mas malaki pa yung kinikita ng mga hamburgers, ng mga fries, at mga sandwiches kesa sa ice cream. Doon na nagbago yung direksyon ng kanilang negosyo. Napagpasyahan ng pamilya Tan na tapusin na yung kanilang franchise sa Magnolia Ice Cream House at bumuo at pumasok sila sa fast food industry. Taong 1978, doon na isinilang ang Jollibee Food Corporation. Sa una, tinawag nila yung Jollibee hanggang sa naging Jollibee na siya. Tapos noong January 28, 1978, ang dating Magnolia Ice Cream House sa ground floor ng Correct Theater sa Cubao ay ang opisyal na naging kauna-unahang Jollibee branch. Tingnan nyo dahil mahilig sila sa pangangailangan ng kanilang mga customers. Bago matapos yung taon na yun, ng 1978, nagkaroon pa sila ng 7 pang branches sa Metro Manila. Talagang naging successful si Jollibee. Unti-unti siyang nakilala. Pati yung mascot nakilala din. Tapos taong 1978, nabuksan ang pinaka-unang franchise ng Jollibee branch sa Santa Cruz, Manila. Mula roon, nagtuloy-tuloy na yung pagdami ng mga branches ng Jollibee sa buong bansa. Akala nila yun yung success ng Jollibee. Pero, dumating yung pinakamalaking pagsubok nila, ang kompetisyon. Taong 1981, pumasok sa Pilipinas ang McDonald's. Alam naman natin kung gaano kalaki talaga yung McDonald's, no? Isa na itong higanteng kumpanya na kilala sa buong mundo. Marami ang nagsasabi na parang wala namang pag-asa yung Jollibee, isang maliit na fast food chain dito sa Pilipinas, no? Laban sa McDonald's na isang global giant. Pero, pusong Pinoy ang mga Tan dahil hindi sila natinag. Never say die, kumbaga. Sa halip na gayahin nila yung global recipe ng McDonald's, mas pinag-aralan nila ang panlasa ng mga Pilipino. Mas pinasarap nila yung spaghetti, mas pinasarap nila yung hamburger, at ginawa nilang mas malutong ang chicken roll. At ginawa din nilang sentro ng kanilang negosyo ang pamilyang Pilipino. Habang ang McDonald's ay mayroong global recipe, ang Jollibee naman ay nag-focus at gumawa ng pagkain na swak sa panlasang Pilipino. At iyon ang naging pinakamalaking kalamangan nila. Hindi nagtagal, ang Jollibee ay naging bahagi na ng bawat selebrasyon ng mga Pilipino. Birthdays, graduations, Pasko, at
kahit mga simpleng salo-salo lang ng pamilya, may makikita kang Jollibee sa hapagkainan. Dahil sa naging tagumpay nito sa Pilipinas, naisipan nila na dalhin si Jollibee sa ibang bansa. Taong 1985 ay nagbukas sila ng branch, ng kauna-unahang branch sa ibang bansa. At ito ay sa Singapore. Pero hindi ito naging matagumpay. Makalipas lamang kasi ang isang taon ay nagsara din ito. Para sa marami, isa na itong malaking kabiguan, no? Pero para sa Jollibee Food Corporation, isa lamang itong aral. Sa halip, pinag-aralan nila kung bakit sila nabigo doon sa Singapore. Napagtanto nila na hindi sapat ang basta magbukas ka lang ng branch sa ibang bansa. Naisip nila na kailangan nilang maghanap ng lugar kung saan maraming Pilipino na sabik sa lasa ng tahanan. Kaya noong 1986, sinubukan nilang muli at nagbukas sila ng branch sa Brunei kung saan maraming mga overseas Filipino workers. At doon na nila nakita ang tamang formula. Mula noon, sunod-sunod na nga yung pagbubukas nila ng mga branches sa ibang bansa. Sa Hong Kong, sa Middle East, North America, Europe, at iba't ibang bahagi ng mundo. Ngayon, ang Jollibee ay hindi lamang isang burger chain. Isa na itong multinational company na nagmamay-ari ng iba't ibang mga restaurant branch kagaya ng Chowking, Greenwich, Inasal, Red Ribbon, Burger King Philippines, Highlands Coffee, The Coffee Bean Tea and Leaf, Smash Burger, and Coffee Commons. Patuloy pa rin silang bumibili ng mga international brands bilang bahagi ng kanilang pangarap na maging isang pinakamalaking restaurant company sa buong mundo. Isipin mo mula sa isang maliit na ice cream parlor, maliit na ice cream shop, hanggang sa isang kumpanya na may libo-libong branches sa loob at labas ng Pilipinas. Nagsimula lang ang lahat sa isang maliit na plano at talagang sugal lang talaga. Sa pakikinig sa isang simpleng tanong at pangangailangan. At marahil iyon ang pinakamahalagang aral sa kwento ng Jollibee. Minsan, yung tagumpay ay hindi lamang nagsisimula sa pagkakaroon ng perpektong idea. Minsan, nagsisimula ito sa simpleng pakikinig lamang. Ikaw, anong kwentong Jollibee mo?